と約束だよいつかまた同じ笑顔で Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng naglalakad sa isang malungkot na kalye sa kalagitnaan ng gabi. Kasunod ng babae ang isang lalaking nakasuot ng hoodie at face mask. Siya ay dinukot ng lalaki at dinala sa isang bakanteng silid. Isang bulag na binata na dumadaan sa kalye ang nakarinig ng kaguluhan sa sandali ng pag-atake pero nagpatuloy lang siya. Kinabukasan, natagpuang patay ang isang babae na nakatali ang mga kamay sa isang silid. Sa pagbagsak ng nyebe, agad na nagtungo ang pulisya sa pinangyarihan ng krimen upang suriin ang katawan ng biktima, kabilang si Jokgo. Doon ay nakita niya ang pulang krus sa dingding na ginuhit ng pumatay. Sa ibang lugar, isang bulag na lalaki na nagngangalang Hyeon-woo ay nagbabasking sa isang shopping center nang biglang lumapit sa kanya ang isang lalaki na nagngangalang Chung-soo. Madalas bumisita si Chung-soo kay Hyeon-woo kapag kumakanta siya doon. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ni Chung-soo na nakapatay siya ng tao. Ikinwento pa niya ng detalyado kung paano niya pinatay ang tao. Nang marinig iyon ay halatang natakot si Hyeon-woo. Sinabi niya na nagsisinungaling si Chung-soo. Tumawa si Chung-soo at sa wakas ay nagsabi ng totoo na kasalukuyan siyang nagsusulat ng bagong nobela tungkol sa pagpatay. Pagkaalis ni Chung-soo, dumating ang mga estudyante sa high school na mga tagahanga ni Hyeon-woo at binigyan siya ng maraming regalo. Ilang sandali pa, isang mukhang pagod na high school na babae na nagngangalang Mirim ang pumasok sa shopping center kung saan nakita niya na ang kanyang mga kaklase ay nagkukumpulan sa harapan ni Hyeon-woo. Naghintay siya hanggang sa umalis ang kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay lumapit kay Hyeon-woo. Tila siya ay naiinis na si Hyeon-woo ay nakakatanggap ng maraming regalo. Pagkatapos nito, si Mirim na madalas bumisita kay Hyeon-woo ay nagkwento tungkol sa natuklasang babae na pinatay kagabi. Naalala ni Mirim na ang naging biktima ay minsang pumunta kay Hyeon-woo habang ito ay lasing at sinabing malapit na siyang ikasal. Naalala naman ni Hyeon-woo ang kwento ni Chung-soo at agad niyang sinabihan si Mirim na umuwi na dahil malapit nang magdilim. Ngunit ang janitor sa shopping center ay nagulat nang makita ang sugatang mukha ni Mirim. Nang tinanong niya kung ano ang nangyari, sinabi lamang ni Mirim na nahulog siya. Pagkatapos ay bumalik si Mirim sa bahay kung saan siya nakatira kasama ang kanyang ama, isang marahas na lasenggo. Nang makitang umuwi si Mirim, agad na inutusan ng kanyang ama na kumuha siya ng alak. Pagkatapos, dahil sa galit ay ibinato sa kanya ng ama ang bote at tinamaan siya ng malakas. Si Mirim ay walang lakas ng loob na lumaban at nananatiling walang kibo. Dahil sawa na siya sa ganitong pamumuhay, sa wakas ay nagpasya siyang tumakas sa bahay ng gabing iyon. Kasabay nito, napansin ni Hyeon-woo ang maraming tao sa kanyang daan pauwi. Lumabas na tinatanong pala ng mga pulis ang mga dumadaan tungkol sa nangyaring pagpatay kagabi. Muling naalala ni Hyeon-woo ang kwento ng lalaki at ni Mirim kaya dumaan siya sa ibang direksyon. Pagdating ni Hyeon-woo sa kanyang apartment, tinanggal niya ang kanyang sunglass at tumingin sa salamin. Sa lahat ng mga sandaling ito ay nagpapanggap lamang siya na isang bulag. Sa ibang lugar, isang matandang lalaki ang nagsusumikap na hilahin ang kanyang kariton sa isang paahon na kalsada. Biglang may isa pang lalaking naka-hoodie na nagtulak sa kanyang kariton para madali niyang mahila ang kariton hanggang sa tuktok ng kalsada. Ngunit pagkatapos ay hinampas ang matanda at itinali ang kanyang mga kamay. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng matanda sa isang bakanteng silid. Sa tansya ng pulisya, iisang tao ang pumatay sa matandang lalaki at sa babae noong isang gabi. Gayunpaman, naguguluhan sila sa paghahanap kung anong motibo ng pumatay. Sa istasyon ng pulisya, ang paghawak sa kasong ito ay nagiging sanhi ng pagtatalo dahil hindi dapat si Jokgo na isang mataas na opisyal ng pulisya ang humahawak nito. Pagkatapos ay nagpaubaya siya, bagaman patuloy niyang iniimbestigahan ang kaso ng palihim. Sinubukan niyang maghanap ng ugnayan kung saan natagpuan ang dalawang bangkay gamit ang mapa sa kanyang silid. Sunod, umalis siya sa istasyon ng pulisya upang pumunta sa isang lugar kasama ang dalawa niyang kasamahan. Sa shopping center, muling binisita ni Chung-soo si Hyeon-woo. Doon, detalyadong sinabi ni Chung-soo na may pinatay na naman siya kagabi.
Pero nang makitang natakot si Hyan-woo, agad niyang sinabi na ang kwento ay para sa nobela na sinusulat niya. Pagdating ni Mirim galing sa klase ay umalis kaagad si Chong-soo at sinabi ni Mirim kay Hyan-woo na may isang matandang lalaki na pinatay na naman kagabi. Nang marinig iyon, nakiisa ang mga dumadaan sa pagtalakay sa kasong pagpatay. Biglang dumating si Detective Jokgo at ang dalawa niyang kasamahan. Inusisa niya si Hyan-woo at inilabas ang ilang mga larawan mula sa CCTV footage na nagpapakita na ang dalawang biktima ng pagpatay ay dati nang bumisita kay Hyan-woo. Sumagot si Hyan-woo na ang mga taong pumunta sa kanya ay nagkwento lamang tungkol sa kanilang mga ordinaryong buhay at walang kakaiba. Ibinigay pa rin ni Jokgo kay Hyan-woo ang kanyang business card, at humihiling na makipag-ugnayan sa kanya kung may naaalala siyang kakaiba. Ngayon, si Mirim ay nagtatrabaho ng part-time bilang isang tindera. Habang nagtatrabaho sa gabi, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang cellphone. Ang nagpadala ng mensahe ay humiling sa kanya na magbayad ng renta para sa kanyang silid dahil hindi pa ito nakakapagbayad. Naguguluhan si Mirim kung ano ang gagawin hanggang sa nagpa siya na humiram ng pera sa may-ari ng tindahan. Sa kasamaang palad, tumanggi ang kanyang amo na magpahiram ng pera at si Mirim ay bigong umuwi pagkatapos ng trabaho. Habang pauwi, napansin ni Mirim na siya ay sinusundan. Ngunit nang lumingon siya sa likod, wala siyang nakitang tao. Sinisikap niyang maging positibo habang patuloy na iniisip kung paano niya matutustusan ang kanyang mga pangangailangan kung wala siyang pera. Samantala, si Hyan-woo na naglalakad din pauwi ay patuloy na naaalala ang sinabi ni Chong-soo. Ang tungkol sa dalawang pagpatay na sinasabi ni Chong-soo ay mga kwento sa kanyang nobela at ito ay katulad ng mga kamakailang kaso ng pagpatay. Mabilis na lumipas ang panahon ngunit hindi pa rin mahanap ng pulisya ang isang pinaghihinalaan para sa mga sunod-sunod na pagpatay sa lungsod. Ngayon pa lang ay dumarami na ang mga biktima ng pagpatay. Nang si Detective Jokgo ay nakikipagpulong sa kanyang team, isang junior police officer ang pumasok sa silid na nagrereklamo na ang kaso ng pagpatay ay sarado na dapat. Kung tutuusin, walang matibay na ebidensya para matukoy ang isang sospek, ngunit biglang may tumawag. Ang tumatawag na walang iba kundi si Hyan-woo ay nagsabi na mayroon siyang mga pahiwatig tungkol sa mga kaso ng pagpatay. Ngunit agad niyang ibinaba ang tawag matapos hilingin na pumunta sa himpilan ng pulisya. Nagalit si Jokgo dahil biglang ibinaba ang tawag. Kaya naman ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na tingnan ang lokasyon ng tumatawag. Mukhang naiinis ang junior detective dahil siya dapat ang mag-uutos. Kung tutuusin, siya naman ang humahawak ng kaso. Samantala, si Mirim na kararating lang sa kanyang boarding house ay nagdalawang isip nang makitang naghihintay sa kanya ang may-ari. Bago siya umalis patungo sa trabaho, naalala niya ang pangyayari nang akitin siya ng may-ari. Pinahihintulutan si Mirim na huwag nang magbayad ng renta hanggat gusto nitong matulog sa kanya. Dahil takot pa rin siya sa may-ari, mas pinili ni Mirim na umalis kaysa pumasok sa kanyang silid. Habang nasa daan, nakita niya si Hyan-woo na naglalakad mag-isa. Sumunod si Mirim mula sa likuran, ngunit napagtanto ni Hyan-woo na may taong sumusunod sa kanya. Pagdating sa harap ng apartment ni Hyan-woo, humarang si Mirim sa pinto ng kwarto at pinakiusapan siyang manatili doon ng magdamag. Matapos dumating ang mga kapitbahay at makita ang kaguluhan sa pagitan nila, napilitan si Hyan-woo na tanggapin si Mirim sa kanyang apartment. Kinailangan ni Hyan-woo na magpanggap na bulag sa kanyang sariling apartment noong gabing iyon. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Mirim ang kanyang pagmamahal kay Hyan-woo. Nagustuhan niya ang personality ng binata at kung paano siya laging handang makinig sa mga kwento ng mga tao na lumalapit sa kanya habang nagbabasking. Nang yayakapin na sana ni Mirim si Hyan-woo, sumabit ang daliri ng binata sa kanyang bracelet. Sinabi ni Mirim na ang bracelet ay regalo mula sa kanyang ina. Gusto ng kanyang ina na huwag niyang bitawan ang bracelet hanggat hindi siya ikinasal. Kinaumagahan, nahanap ng pulis ang payphone na ginamit ni Hyan-woo sa pagtawag sa istasyon ng pulis. May nakita silang CCTV na naka-install sa kalye at ginamit nila ito para matunton kung sino ang pumasok sa booth kagabi. Lumipat ang eksena sa isang silid kung saan makikita ang iba't ibang kutsilyo at martilyo na nakahanay sa isang mesa.
Sa mga dingding ng silid ay nakasabit ang mga larawan ng mga biktima sa pagpatay at ang mga susunod na target. Mula sa hilera ng mga larawan, may larawan si Mirim na sinasaktan ng kanyang ama. Samantala, bumalik si Jokgo kay Hyan-woo sa shopping center. Sinabi niya kay Hyan-woo na nalaman niyang tinawagan siya nito kagabi. Sinubukang itanggi ito ni Hyan-woo ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Pagkatapos ay hiniling ni Jokgo sa kanya na ipakita ang kanyang ID. Habang sinusuri ang kanyang ID, sumulyap si Jokgo sa mga mata ni Hyan-woo upang matukoy kung siya ay talagang bulag o hindi. Ilang sandali pa, dumating si Chung-soo at tinanong kung bakit nandoon ang mga pulis. Sumagot lang si Hyan-woo na pinakiusapan siyang mag-ingat sa pag-uwi niya sa gabi. Nang marinig iyon, tumawa lang si Chung-soo bago humingi ng payo kung anong uri ng pagpatay ang dapat niyang isulat para sa susunod niyang kwento. Natakot si Hyan-woo. Nang hindi naghihintay ng kanyang sagot, itinuro ni Chung-soo ang isang babaeng dumaan sa di kalayuan. Nang ituro ni Chung-soo ang babae, palihim na kinunan ni Hyan-woo ang kanyang mukha gamit ang cellphone. Muntik na itong malaman ni Chung-soo kung hindi lang may babaeng lumapit sa kanila. Nang gabing iyon, nang siya ay umuwi, hiniling ni Hyan-woo kay Mirim na umalis sa kanyang apartment. Ngunit bago siya umalis, nagtanong si Mirim tungkol sa larawan ng kambal sa silid ni Hyan-woo. Dahil hindi sinagot ni Hyan-woo ang kanyang tanong, umalis ito pagkatapos niyang halikan ang pisngi ng binata. Natuwa naman ang binata sa halik at pagkatapos ay kinuha ang larawan na sinasabi ni Mirim. Ang larawang iyon ay larawan niya mismo kasama ang kanyang kambal na kapatid. Sa katunayan, ang kambal niyang kapatid ang totoong bulag. Dahil sa pagkabulag niya, madalas itong binubuli ng ibang mga bata. Matapos gunitain ang kanyang nakaraan, ibinaling ni Hyan-woo ang tingin sa hapag-kainan kung saan pinaghandaan siya ni Mirim ng pagkain. Sa labas, nararamdaman ni Mirim na may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking naka-hoodie. Sa sobrang gulat niya ay tumakbo siya ng mabilis hanggang sa bumagsak siya sa harap ng tindahan na pinagtatrabahuan niya. Nang makita ang ibang tao sa tindahan, agad na tumakas ang lalaking naka-hoodie. Kinabukasan, pumunta si Mirim kay Hyan-woo. Umiiyak habang kinukwento ang mga nangyari kagabi. Nang marinig ang mga katangian ng lalaki, lalong kumbinsido si Hyan-woo na ang lalaking sinasabi ni Mirim ay si Chung-soo. Palaging nagsusuot ng hoodie si Chung-soo kapag pinupuntahan siya dito. Kaya naman ay nagkusa si Hyan-woo na sundan si Chung-soo para malaman kung saan siya nakatira. Kinabukasan, nagpadala si Hyan-woo sa pulisya ng larawan ni Chung-soo kasama ang kanyang buong pangalan at address. Isang gabi, hindi na malaya ni Mirim na sinusundan siya ng parehong lalaki sa kanyang tirahan. Noong nagluluto siya ng pansit sa kanyang silid, dumating ang may-ari ng gusali upang siya ay akitin. Itinapon ni Mirim ang noodles sa mukha ng may-ari bago siya tumakbo palayo. Ngunit sa labas, nahuli siya ng lalaki at siya ay pinakalma. Pagkatapos ay kinaladkad siya sa isang silid. Kinabukasan, habang nagbabasking si Hyan-woo, naalala niya si Mirim dahil hindi niya ito nakita sa araw na iyon. Nag-alala siya kaya naman ay pinuntahan niya ito sa kanyang apartment at sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa daan, napulot niya ang phone necklace ni Mirim at naghinala siya na may masamang nangyari sa kanya. Kaya naman ay nagmadali siya upang iulat sa mga pulis ang pagkawala ni Mirim. Sa wakas ay nalaman ni Detective Jokgo na si Hyan-woo ay nagpapanggap na bulag, kaya naman ay nadetain siya sa himpilan ng pulisya. Sinabi ni Hyan-woo na siya ay nakatira sa isang orphanage kasama ang kanyang bulag na kakambal noong siya ay bata pa. Minsan ay nagpapalit siya ng rule sa pagiging bulag sa pamamagitan ng pagsusuot ng sunglass ng kanyang kambal na kapatid at ito ay masaya. Hanggang isang araw, nakita niyang nilason ng caretaker ng orphanage ang dalawang bata doon para ibenta ang kanilang mga organ. Sinabihan ng natatarantang caretaker si Hyan-woo na lumabas, dahil inakala ng caretaker na siya ang kanyang bulag na kambal na kapatid. Sinaktan ng caretaker ang kanyang kakambal, at sa pagkakataong iyon, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan hanggang sa nahulog. Namatay ang kanyang kambal at mula noon, si Hyan-woo ay nagpanggap na bulag sa takot na mahuli ng caretaker. Kung mangyari iyon ay siguradong mamamatay din siya. Matapos ang kwento ni Hyan-woo,
Sinabi sa kanya ni Jokgo na ang caretaker ay inaresto ng pulisya 7 taon na ang nakakaraan dahil sa child trafficking. Ilang sandali pa ay dumating si Chung-soo sa istasyon. Inamin niya na siya ay isang serial killer na nagmumulto sa lungsod. Agad siyang inaresto ng mga pulis at nag-viral ang balita hanggang sa nalaman ito ng totoong serial killer. Samantala, nagawa ni Mirim na kumawala at nagmamadaling lumabas sa silid. Sa kasamaang palad, nakasalubong niya ang lalaking dumukot sa kanya. Kinaladkad siya pabalik sa silid at muling itinali ang kanyang mga kamay at paa. Samantala, si Hyan-woo nakakalabas lang sa istasyon ng pulisya ay biglang naalala ang kwento ni Chung-soo na siya ay saksi sa isang pagpatay at gagawin itong isang nobela. Sigurado si Hyan-woo na ang serial killer ay hindi si Chung-soo kundi ibang tao. Sinimulan niyang mag-isip ng paraan para hanapin kung sino ang kumidnap kay Mirim. Nakita niya ang cellphone ni Mirim sa isang trolley na itinutulak ng isang janitor sa shopping center kung saan siya nagbabasking. Sinundan niya ang janitor papunta sa kanyang pick-up truck. Laking gulat niya nang may nakita siyang bangkay doon. Ngunit huli na para siya ay umalis doon dahil papalapit na ang janitor sa kanyang sasakyan. Kaya naman ay nagtago siya sa likod ng pick-up truck. Nang ihinto ng lalaki ang truck at bumaba, si Hyan-woo ay palihim na pumasok sa isang bahay. Nakita niya si Mirim na nakahandusay sa sahig, nakatali at natakpan ng tape ang bibig. Nakita ni Mirim si Hyan-woo at umiling siya para bigyan ng babala si Hyan-woo na huwag pumasok sa loob. Biglang hinampas ng killer si Hyan-woo, at pagkatapos ay nakipagbuno siya sa killer ngunit nabugbog lang siya. Nang hahampasin na siya ng upuan ay namagitan si Mirim na naging sanhi ng pagtilapon niya mula sa itaas na palapag. Sa kabutihang palad, nagawa niyang kumapit sa isang kadena na siyang sumakal sa leeg ng killer. Habang hinihila ni Mirim ang kadena, mas lalong humihigpit ang pagkasakal ng lalaki hanggang sa tuluyang nawalan ng hininga. Pagkatapos noon, hinila ni Hyan-woo ang kadena para iligtas si Mirim. Sa pagtatapos ng pelikula, dumating ang mga pulis sa bahay ng killer habang sina Hyan-woo at Mirim ay umalis na magkahawak kamay. Ang mensahe ng pelikulang ito ay laging maging mapagmatsyag saan ka man naroroon, lalo na kung ikaw ay nasa isang madilim na kalye at mag-isa. Tandaan, kumikilos ang masasamang tao kapag nakahanap sila ng pagkakataon. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!